What on earth am I here for? Bakit tayo naririto sa mundong ito? Ano ang purpose kung bakit tayo ay binigyan ng buhay ng Diyos? Sino ang may buhay? Sino ang buhay pa ngayon? Sino ang nakahandang makinig? Sino ang magkikwentuhan sa likod? Kitang-kita ko yun. Makinig kayo dahil hindi naman ako magtuturo ng mahaba. 15 minutes lang to. Sino nagmamahal sa Diyos? Amen! Medyo malakas-lakas yun. Sino nagmamahal sa Diyos? Amen! Yan. Nakamonitor po tayo sa langit. Sino gustong pumunta sa langit? Amen! Sino sasama sa akin ngayon sa langit? Agad eh. Ayaw. Gadagan? Gusto niyo pumunta sa langit, ngayon pupunta ka sa langit, ayaw niyo naman. Sino nagmamahal sa Diyos? Amen! Yan, doon tayo mag-uumpisa. Matthew 22, verse 37 to 39. He said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind." Mahal ba natin ang Diyos? Mahina lang. Mahal ba natin ang Diyos? Buong puso ba? Buong kaluluwa? Mukhang nag-lesson yung sound. Buong kaisipan. At buong kalakasan. Naririnig ni Lord John. Kung mahal natin ang Diyos, yun yung great commandment. Sumunod. This is the greatest and first commandment. And the second is like it, you shall love your neighbor as yourselves. Sino nagmamahal sa kanyang kapitbahay? Mangilan-ngilan na lang. Kasi kapag yung kapitbahay pasaway, chismosa, mahirap mahalin. Pero ang utos ng Panginoon, ang pangalawa, mamahalin natin ang ating mga kapwa. Hindi lang yung kapitbahay, maging yung ka-classmate, yung ka-schoolmate natin. Sino nagmamahal sa Diyos? Ang lakas ng boses. Kung mahal natin ng Diyos, mamahalin din natin ang ating kapwa. Love God with all your heart. You were planned for God's pleasure. So your purpose is to love God through worship. Worship, number 1. Pangalawa, love your neighbor as yourself. You were shaped for serving. Nilalang tayo ng Diyos para maglingkod sa naglalang. Sino ang naglalang sa atin? Sino ang lumikha? Paglingkuran natin ang Diyos. Sa paanong paraan? To join the ministry. Nasaan tayo ngayon? Nandito tayo sa church. At may kanya-kanyang ministry na pagkakatawag ang bawat isa sa atin. Mamaya, pagpapaikot ng isang papel, isusulat natin doon kung anong ministry ang pwede nating salihan para mapaglingkuran natin ang Diyos. Una, worship, join the ministry, at pangatlo, hindi malaman to. Kaya mamaya na kayo magkwentuhan, ha? Evangelism. Sino ang tumanggap sa Lord? Nakakahiya. Nasabihin ako'y born again.
Hindi maitaas ang kamay. Sino ang anak ng Diyos dito? Salamat sa Diyos. Kasi dalawa lang ang tao sa mundo. Isang anak ng Diyos at isang anak ni Satanas. Ngayon walang nalaman mo, ha? Ang lahat ang tumanggap sa Panginoon. Binigyan niyang karapatang tawaging mga anak ng Diyos. Ano yun? John 1:12. O sino yung mga hindi tumanggap ni Jesus? Anak nino? Dalawa lang. Anak ng Diyos at anak ni Satanas. Kaya kanina nagtatanong ako, sino ang anak ng Diyos? Ilan lang yung kamay na nakikita ko. Sino ang mag-i-evangelize? Ano yung evangelism? Ibabahagi ang mabuting balita ng kaligtasan sa ating kapwa. Sino ang mag-i-evangelize? Nakita ko yun. Agad yung isang yabi ay isang daliri. Evangelism. Wow, siya. Yung kaligtasan, buhay na walang hanggan, na tinanggap natin mula sa ating Panginoong Jesus, i-share natin sa ating kapwa. Pangatlo, pang-apat, you were formed for God's family. So your purpose is to identify with His church through fellowship. Ano yung fellowship? Fellowshipping to one another. Mamaya na po yung ating cell group dyan sa likod. Di naman ako magtatagal dito. Uuwi kayo ng alas 8. Alas 8 media ba? Fellowshipping with one another. Sa church. Hindi sa mall. Hindi doon sa 7-Eleven. Hindi kung saang puno. Hindi kung saang lugar. Kundi sa church, sa panambahan ng Diyos na totoo, na kung saan sama-sama ang lahat ng tunay na anak ng Diyos. Anak ng Diyos! Amen! Para sambahin ang Panginoon. Amen! Sa lugar na ito. Amen! Ilang services meron tayo? Ang ESCOM ay 3. Alauna hanggang alas 12:30. Alas 6 hanggang alas 7. 7 to 8. Ngayon, lumampas tayo ng kalahating oras kanina. And one thing na pinakamahalaga kapag tayo pumupunta sa lugar na to, nakikipag-fellowship tayo. Kanino? Kay God. Si God ang ating ipinupunta rito, hindi yung ating mga crush. May sinisigaw dyan sa likod na. May iba bang dahilan kung bakit nandito ka? Minsan, inaunawaan ko yon. Minsan sa una, ang purpose kung bakit nandito ka para makita mo yung crush mo kasi nandito siya. Pero eventually, makikilala mo ng totoo sa puso mo kung sino si God sa buhay mo at kung ano ang gagampanan mo sa Kanya. Panghuli, you were created to become like Christ. Pagiging katulad ako ni Christ, character. Iisa lang ang tagapagligtas at yan si Jesus. Hindi pwedeng pangalawahan mo yan. At hindi na pwedeng ulitin pa ang kanyang ginawa. Hindi mo kayang gawin ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. So your purpose is to grow to maturity through discipleship. May mga training po dito i-undergo tayo para lalo natin makilala si God, si Lord Jesus at mapaglingkuran siya. Sino nga ang maglilingkod sa Diyos? Purihin ng Diyos. Naririnig ng Panginoon at nakikita ng Panginoon ang bawat taong hindi dito. Sino ang tao dito? Ang saya pala magturo dito. Buhay na buhay. So, una. Ano yung una? Pangalawa. Pangatlo. Pangapat.
leadership. Panglima, discipleship. So, conclusion na po tayo. Bilis ano? Ecclesiastes 12 verse 1. Paglingkuran mo ang Diyos habang ikaw ay nakapa. Pakitas po yung Ecclesiastes 12 verse 1. Mamaya, iuurong natin ang mga upuan. Hindi natin kayang paglingkuran ang Diyos na buhay kung wala tayong kakuspusan ng kanyang banal na Espiritu Santo. Pay attention please. Tatanggapin natin ngayon ang Holy Spirit, ang anointing power of the Holy Spirit, ng lahat ng sagabal sa buhay natin, lalayas lahat, matutunaw lahat sa pamamagitan ng anointing ng banal na Espiritu Santo ng Diyos. Ito po ang gagawin. Makinig po lahat. Mananalangin tayo. Puso ito. Ito yung isip. Magkasama ang puso at isip. Nasa unahan ka, ang unang linya, walang manunood. Nakapikit ang lahat ng mata, nakataas ang kamay. Fully surrender to God. Imi-minister po tayo ng Holy Spirit through our beloved Pastor, Pastor Rachel Macoel. Maaring tumayo ang lahat. Basahin muna natin siya. Yung kanyang salita, remember your Creator in the days of your youth. Ecclesiastes 12 verse 1. Paglingkuran mo na ang Diyos habang ikaw ay bata pa. Dahil hindi mo na sa mapaglilingkuran kapag may tungkod ka na at lagas na ang lahat ng ngipin mo, hindi na makalakad, hindi na makapag-evangelize, dahil na kayang lumakad.